Kaya yung pag-expose natin ng confidential funds, hindi lang yan sa panahon namin. At nakita naman natin yung mga experience niyan. Instead, di ba, kung meron tayong confidential funds, ibigay yan doon sa mas tangible na mga projects, mapapakinabangan ng taong bayan, di ba? So, yun po yung ano namin doon. At hindi yung dahil in-expose lang natin. Kasi meron din kasing statement si Vice President, with due respect, na ginamit itong confidential funds, no? At napag-usapan namin with the speaker. Walang ganon. For the record, Mr. Chair, no? Walang ganon. Ayun, pinagtatanggol naman si Tambaluslos. Hindi nila naiintindihan, mga walang utak talaga, no? Mga walang utak. Hindi nila naiintindihan. Si Tambaluslos, inuutakan lang kayo. Alam kasi ni sa totoo lang si Tambaluslos may utak, matalino. Alam ni Tambaluslos kung paano gamitin yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. Siyempre, sabi nga ni Congressman Pulong Duterte, yung biro niya na every hearing bayad yung mga yan. So, possible bayad din itong mga to dahil umaatin ng hearing. So, hindi natin alam kung ano yung napag-uusapan or kung ano yung benefits na makukuha once na ito maging attack dog. So, kinakapitalize lang ni Tambaluslos yung pagkakataon, yung itong Makabayan Black para pag-initan, sirain ng mga Duterte. Tapos siya, andun lang, pasipol-sipol lang sa likod. Nasa gately lang, pasipol-sipol, at sinasabing, wala akong kinalaman dyan. Labas ako dyan. Pero, ang mas na-expose sa paninira, itong Makabayan Black. Na itong confidential funds, kaya daw in-expose ni France o kaya in-expose ng Makabayan dahil meron kaming kontsabahan ng speaker or leadership. Walang ganon, no? Nakita niyo? Sino kaya naniniwala sa sa sinasabi niyo na walang kuntsabahan si Tambaluslos at itong mga makakaliwang grupo na to? Sino kaya mapapaniwala nila? Siguro sila-sila lang, yung mga mambabatas dyan, yung mga sympathizer ng NPA, sila-sila lang ang mapapaniwala nila. Yung mga tanso, yan, yung mapapaniwala nila. Pero, yung mga kababayan nating Pilipino na kumbaga walang ano sa politika, hindi sila naniniwala. Lahat yan may kumpas yan, sigurado kami. May kumukumpas dyan para siraan ng mga Duterte. Kasi gusto nila or gusto niya na maupo rin siya bilang presidente dahil may inggit sa katawan. Dahil yung pinsan niya, presidente na, wala namang utak pero naging presidente, siya na mas matalino, nagagamit nga niya yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. So bakit hindi siya maging presidente? So naiinggit siya. Kaya ngayon, ginagamit niya yung talino niya ngayon, baka nga sakali na maging presidente siya kung masisira si BP Sara at mai-impeach. Nakita niyo naman, no? Bakit natin expose ito? Dahil may nakita tayong notice of disallowance at bukod pa dun sa purpose natin na tingnan nyo, yung notice of disallowance, hindi yan final report or final verdict ng COA. Yan po ay appealable. Ibig sabihin lang, may nakita lang silang, kumbaga, hindi sila satisfied dun sa unang paliwanag. So, or may kulang na mga requirements na hindi pa na-comply ng OBP. Kaya nag-issue sila ng notice of disallowance at kailangan lang ipaliwanag at isubmit ng OBP yung mga requirements na hinahanap pa ng COA. Kaya nga nire-request nga ng OBP na wag mo nang ilabas yung report kasi nga kino-comply pa nila, on process pa yung audit report nila. On process pa eh. 'Di ba? Ngayon ang nangyayari kasi minamadali nitong kamera na makuha yung report. Bakit? Yun ang tanong, bakit ba minamadali ninyo? Hindi pa nga tapos. Tapos ngayon meron na silang conclusion kagad na dahil doon sa notice of disallowance, ipinapasa kagad nila doon sa misuse daw ng funds. Ang layo ng notice of disallowance doon sa misuse ng pondo.
'Di ba? Pinalalabas nila na yung pera ay kinurakot daw. Eh hindi pa nga tapos yung COA. Eh ang COA lang naman ang kaisa-isang government agency na nakatutok o may mandato para i-audit yung mga pinagkagastusan ng mga government agency natin. Siyempre, hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds. So, yun po, no? Para on the record, malinaw lang yung posisyon ng Makabayan at ng kinatawang ito dito sa confidential funds at walang kinalaman si Speaker, with due respect, no, kung bakit namin ini-expose yung confidential. Oh, tama na pagdidepensa. Hindi naman naniniwala ng taong bayan eh. Kahit na masyado ng defensive. Si VP Sara nga hindi na kumikibo eh. 'Di ba? Sa mga dami ng mga inilabas niyo diyan sa hearing niyo. Hindi na siya kumikibo. So hindi siya defensive. 'Di ba? Iniintay na lang niya kung ano yung magiging audit report, saka lang siya sasagutin. Samantalang ito si Franz Castro, masyadong defensive, masyadong dinidepensahan si Tambaloslos. Ingat ka, baka sa susunod bigla kayo ilagdag ni Tambaloslos. Yung pagka-depensa nyo ng depensa ng ganyan, ang ending yan, ilalagdag din kayo ni Tambaloslos. Funds. O baka naman isipin na naman ni Vice President na pinagtatanggol natin ng Speaker. Wala pong ganon. Actually, hindi lang si Vice President ang nag-iisip nun. Marami po ang nag-iisip nun na kayo pinagtatanggol nyo si Speaker. Wag niyong i-single out si VP Sara. Marami po nag-iisip na niyan. Hindi lang po siya. Halos lahat po ng Pilipino iniisip po pinagtatanggol niyo si Tambaloslos. Dito sa Kongreso, magkakaiba man kami ng posisyon dito sa Kongreso, we respect each other's political position, political belief, no? So, talagang gano'n na, kasi iba-iba talaga pinanggagalingan. Okay, so gusto ko lang malaman, gusto ko lang di ba? Gusto ko lang din dinawin yung point na yon. Well, ako rin, Mr. Chair, nag-expose, ako rin yung nag-motion for subpoena duces tecum dito sa confidential na 125, kung natatandaan niyo po, no? At ang reason doon ay dahil meron tayong nakuhang ND, Notice of Disallowance. At tama naman, at tingin niyo ba, may karapatan ang mamamayan na malaman nila itong pinagkakagastusan ng confidential funds na sinabi ko naman doon sa when we hear the... Yan yung tanong ng tanga. Siyempre, ikaw, pag pumasok ka sa gobyerno, alam mo yan, kapag pera ng taong bayan, dapat lang malaman ng taong bayan kung ano yung pinakagastusan. Tama naman yung ginagawa ninyo na binubusisi nyo yung kung saan ginamit yung confidential funds ng OPP. Pero ang mali is yung i-single out nyo lang si VP Sara doon sa pag-iimbestiga regarding sa confidential funds. At ang isa pang mali, yung hindi nyo rin dinidisclose kung saan nyo ginagastos yung budget nyo. Diba? Ang mali diyan, bakit pinayagan kayo na hindi kayo ino-audit? Ang nag-audit sa inyo is kapwa nyo rin mambabatas. At pinapayagan kayo ng audit na ang gagamitin lang is certification by liquidation. Yun ang mali. Diba? Tama yung sinasabi mo na kailangan alamin ng taong bayan kung saan ginagastos. Pero ang mali yung kayo mismo na nag-uusig kuno o bumubusisi sa budget ng OBP, isa kayo sa mga hindi na-audit. Ang titigas na mukha nyo na magsalita na binubusisi nyo lang yung pera ng taong bayan, samantalang yung budget ninyo na ina-allocate sa inyo hindi na-audit. At ang nag-audit sa inyo kayo-kayo lang. At ang ginagamit nyo lang sa pag-liquidate is certification lang. 'Di ba? Yun ang mali. The budget of the COA that time.